Hello mga mamshi! Welcome to our podcast. Caffeinated Motherhood. Cheers! We're using Little Sips cups today kasi kailangan i-promote. Yes. Guys, today we are having, ako ay caramel brulee, matcha, and And mine Jet is is- actually gonna have pandan How do you know it's pandan? matcha. Guys, actually, yung creme brulee talaga yung pinakagusto ko sa lahat. But I don't Favorite know niya about daw. this one. Pero ewan ko, baka mamaya favorite Iba niya na na din naman. to. No, yung pistachio. Ang sarap, guys. You guys Lagi should na order lang that kasing from favorite Little eh. Sips. Pistachio white chocolate. Yes, it's amazing. Okay. No. Pistachio Top 2 ka pa pa rin din. ako. Pistachio at saka creme brulee. This one's, ay, Diniinggit ka kasi caramel brulee ako. anyways, guys, a long time no see. For today's episode, we actually have someone very special. And may nagtatanong sa akin, bakit hindi niyo pa ginaguest to? Ay! Laging ganun Pang sa 2 akin. years, Bakit, ano kasi to eh? 2 years? 1 year pa lang tayo. Oh my God, oo nga. Year 2 pa lang to. Ay, year 1 nga. Year Oh my one pa gosh. lang. Bakit ang feeling ko? Patu pa lang. Patu pa lang. Okay. Pero anyways, yun nga, laging sinasabi, bakit hindi namin ginaguest tong taong to? So, without further ado, Ito na po yung request let's nyo. us welcome my little sister, Pamela Mirando! I was gonna say lagas. Cheers! Ang awkward. Sino yung nagtanong bakit di mo pa ako ginigas? Hindi ko maisip kung sino. Ba yun? Pero ang daming nag-aano sa akin, ba't di nyo ginaguest si Pamela? Kasi yung sister ko kasi nag-guess na eh. Oo, sister probably, niya. like, Tapos, Actually, I've been waiting. Wow! okay, so for today's episode, wala lang, kwentuhan lang vibes. Kwentuhan vibes, just gonna, ikikwento niya yung experience niya sa motherhood, yung mga ganun-ganun. So, grab your drink, let's chatty chat. Okay, so a little background. Ako yung panganay, siya yung kasunod ko. Pangalawa. At ako yung bunso. Hindi, pero siya yung panggitna namin sa aming magkakapatid. Pero lagi kami napagkakamalang kambal kasi. Super lapit. Parang ano? Super lapit. Tas Kambal minsan- baka, It's a scam. kamukha, no? It's a scam. Minsan may angle Hindi na talaga. magkamukha kami. But, Kamukha ba? Hindi, di ba? Si Julian to. Oh, si Julian nga, tsaka siya. di sige. Anyways, tell me a bit, tell the audience a little bit about yourself. Ilang taong ka na? Ilan anak mo? Kailan ka naging mommy? Mga ganun. Okay, cheers everyone. Wow! Ako si Pamela. Ganun pala pag hindi sanay Kaya mag-podcast. nga, weird. Ako si Pamela. Ako si Pamela, 28 years old. Isa na anak ko, 16 months old na. And his name is Rome. Rome Elsea. Wow, Ganda ng name, no? Kailan kayo, sabihin mo sa kanila kailan kayo nagpakasal? Ay, ganun. Nagpakasal kami ni Romer 2024? Tama, 4. Tapos At 3 ako. 2024, tapos Si Rome. pinakasal. si Rome pinanganak si Rome ng January 31st, 2025. Pero dapat February 22nd talaga yung due date niya. Pero, Napaaga lang ako ng very, I see. very slight. Nice. Ayun. tapos actually guys, nung nanganak si Pamela, nandun ako as like a support system. 3 months si Avery noon, di ba? Kasi Oo nga. 3 months apart sila. So, yung pinagdaanan niya talagang, oh my God. Very, You can relate now. Wak-wak talaga. grabe talaga. Wala ka din bang hindi? Di na ako nakapag-epidural. Pero gusto ko talaga mag-epidural. Dahil, di ko maalam kung gaano ko katibay. I actually don't know kung ano yung kwento mo nung birth. Panganganak ko. Parang hindi ko narinig. Recap. Kwento mo sa Sige, kanila. recap mo lang. Summarize mo lang. Ano kasi, tag dito, di ba nagpa-off na nga ako ng work, ganyan. Tapos siguro dapat nanamnamin ko pa yung isang buwan kong off bago ako manganak. Siguro mga 1 week after ako nag-off, dito na ako kay ate nag-stay kasi namamagana yung pa ako. Oo, ano to, February? Hindi, January. January 20, siguro mga 26, ganyan. Tapos napunta na ako kay ate kasi mamagana yung pa ako, ganyan. Si Romer may work kasi panggabi, so mahirap nang ako lang sa bahay.
Tapos nandito na, sabi ko kay ate, may BP kasi dito. Sabi ko, lah, ang taas ng blood pressure. Ang taas yun." talaga, 150. 150 over 101. Okay. Tapos sabi neto, tara pumunta na tayo sa Para ipacheck ka. surgeon. Ay, hindi, sa women's. Women's. Punta kami doon. Health science ka, di ba? Oo, health science. Pagpunta namin doon, ayaw pa nga ako kitain ng nurse kasi nga parang normal lang daw yun, ganyan. Tapos siya rin nag-push, nag-advocate sa akin. So, napunta ako sa triage, siguro January 26 nga. Tapos 27, di na ako umuwi. Kasi nagpunta na doon si Romar. Alam mo yung asawa ko, medyo ano rin yun eh. Masyadong advocator. Tama ba yun? Oo. Tapos? Grabe siya. Tapos, kasi ang taas na talaga nung BP ko. Tapos yung Parang delikado na. Oo, yung brother-in-law ni Romar, OB dati. So, mayroon din mga advice. Yung ganyan. So, end up, nagstay na kami doon hanggang sa, inano na ako, parang nilagyan pa ako Binaloon siya. Balloon. So inano ka? Inindus siya. Inindus ka na. Pero, bago pa ako inindus noon, talagang nakaschedule na ako ng Saturday To do it. para Okay. induce. Yeah. Kaso napaaga ng mga 3 days. Oo. Kasi nga grabe yung BP ko. Oo. So, nilagyan ako ng balloon. Ano ba yung tsura nun? Para siyang, ano ba yung tsura? Pakita Parang ko sa'yo. needle siya na may balon? Hindi siya needle. Ganito, papakita ko sa'yo. Hindi ko rin alam itsura actually, guys. So, first time ko Tapos din ito saan nilalagay? makikita. Sa Sa pepe. pepe mo, sa sir. Para bumuka yung cervix mo. Doon sa mismo lalabasan ng baby, right? Oo. Oo, ganito itsura niya. Okay. Na doon ilolobo? Ganto, yan, ganyan. Okay. So, reference, ganyan. Bala kayo Isasend ko na lang sa inyo, guys. tapos? Pakita ko sa inyo. ganyan, pero hindi pa siya nakabalon na. Pero lahat yan, pinasok sa pepe ko. Tatlo? Parang ramdam na ramdam ko yung buong kamay ng nurse. Oh my God, I can Alam mo ba, ito talaga pinakamasakit kasi sa panganak ko. Ang sakit talaga. Like, talagang literal na para ba niyang ginagano, no? Sinusok. Para mapapunta doon yung balon. Para mapunta sa cervix, oo. para Tapos paglagay doon, na dinagdugo ko na medyo slight. Tapos, So, kainatak niya, hiniwan niya doon, and then, di ba, ginano niya? Tas binomba na. Para, you kasi can 1 cm pa lang ako. Para, ang ano lang nun, para maging 4 cm or para mas eh lumaki. di, mag-active. ramdam mo yung pagbuka ng ano mo. Nung mga, kasi 9 ginawa yun eh. Tapos mga midnight na 12. Tapos nag-message ako kay ate sa sakit na na ako, parang na ako nag-active labor kasi meron siya sinad sa akin na check. Tapos yun, nung sakit-sakit. Tapos si Romar, nasaktan din, humiga pa mismo sa... Siya nakahiga sa kama. Bakit siya ba yun? kasi pagod daw siya. Anyways, tapos ayun, tapos the next day, nanganak na ako. So, inindos ako ng 9 p.m. 12, nag-start na yung parang Yung contraction mens. Oo, pero hindi man sobrang sakit. Tapos dire-diretso na yung contraction mo. Tapos 6 a.m., pinapunta na kami sa delivery room. Pero nasa triage lang kami the whole time. Very uncomfortable. And then, Tapos 6 a.m., ginawa, nasa ano na kami, pin-repair na ako, ganyan. Sinabi ko, gusto ko na maligo, ganyan. Eh, nakakatamad maligo. So, di ako, pangit-pangit ko talaga nung, oh my God. Ang pangit niya talaga, Ang guys. baw-baw pa ng hininga ko. Kasi di na ako kumain. Wala akong gana. Kasi parang pagod na ako. pero contractions is still ongoing that time. Ongoing, oo. Tapos, Pero terribles naman. Tapos mga 10 na, ay mga 7, nilagyan ako ng pitocin. ayun yung pampaano pa. So, Pampaano pitocin ng ako, no? Kasi contractions? nagko-contract na. Pero Anong kaya pakiramdam? pa. Para lang ako nag-period. Okay. Ganun. Cramps, ganyan. Tapos, nung mga 12, tinignan. Ay, no, ano pala? Wait lang. Ito ba pinindot ko? Ano ba? Nag-green eh. Ewan ko ano yung... Hello. Oh my God. Hindi, wala siyang... Naman na, ako na lang. Sige. Hello. Ngayon pa lang magiging clear yung boses mo sa iyong... Sorry guys, that Baka was naman my... ang lakas kasi malakas boses yung ko. boses Baka mo, naman okay. That was my rin. bad. Okay, and then? Ano nasalba ako? At tapos tinanggal ko na yung balloon ng siguro mga 7 or 8. Tapos tinignan, 4 cm na nga daw ako. Tapos nilagyan ako ng pitocin, mga 12. Tinignan nila, chinek yung ano ko, wala pa. 4 hindi siya cm pa din, hindi nagpa-progress. nagpa-progress. Tapos parang in-updose yung ano, pitocin. Naman ko, pwede ba yun? Oo, pwede. In-updose. Tapos mga 3, ginawa nung doctor na OB. Pinutok na yung tubigan ko. Yun na yung time na sabi niya, ate, pinutok na yung tubigan ko. Sabi ko, okay, sige, pupunta na Panabigan. ako. Sabi ko, punta na ako dyan. Sabi ko, ganun. Kasi nga, ano na, either magpo-progress na siya or... Yeah. Ano, Stay parang pa din. bibisita lang. Parang ganun ba dapat bibisita lang ako noon? Wala siyang balak mag-stay pa. Tapos, ayun, 3 p.m. Tapos, nung pinutok na yung panubigan, doon na nag-start ang baho ng hininga ko. Wait lang, doon ako.
Tapos mga 4 na, kasi andun na rin yung ate ni Romer, andun na rin sila Marjorie. Ang dami kong bisita. Nag-ano na ako, nasa ball na ako, ganun-ganun na ako, talon-talon na ako. Ang sakit na kasi. Doon na talagang sakit. Mga 4 yun. Tapos mga 5, sa mga 4:30 ata, 30 minutes after kung magsakit-sakit. Sabi ko kay Romer, ako na epidural, mag-epidural na ako. Etong asawa kong magaling, sabi, hindi, kaya mo pa yan, ganyan. Galing. Kala mo nararamdaman niya, no? Sabi, sige na nga, kaya pa, ganyan. Siguro mga 5 na, ang sakit na talaga. 5 ang? 5 p.m. So, 4 nag-start na super sakit. Sobrang sakit na. Tapos after 1 hour, Lagi nang sumasakit. ang sakit na talaga. Hindi na, ang sakit, ganyan. Dumating yung yung mag-anas, nang tawag doon? Magagawa na epidural. Pagdating ng gawan, nag-ano na ako, yan. Basta nag-ready na, oo. Tinignan yung record ko. Aba, hindi pala ako Blood blood test. work. Kailangan pala i-blood work kasi may mga check pa. Kasi nga, di ba ako'y pre-eclampsia. Sinabi ko na sa kanila yun. Sabi ko, yung blood work mo, paano mo na kung Ano yun? Prior, lagi nilang i-check yun. Syunga naman, bago kasi yung nurse na Wait lang, prior to the, like, para bago ka mag-ospital o yung Hindi. nandun ka na? bago mag-deliver. Bago ka tanga. Ay, hindi ba? Sorry. Bago ka mag-epidural, they always have to check your blood work. Merong mga anesthesiologist na hindi ka talaga bibigyan kasi pag may mga something wrong sa levels. blood work mo, pwede silang masisi. So, they always have to check So, that. dapat may time ka to do that before Edi epidural. 5 na yun, no? Wala Sabi nung doktor, sabi niya, magpa-blood work ka muna, ganyan. 1 hour pa lang wait para makuha yung result. Or siguro hindi depende depende. lang. Nagpakuha pa din, kinuha pa din yung blood work ko. So mga 6 na, sabi ko, sakit na talaga, wala pa yung yung doktor. Andun ka na nun no? Ang sakit, ganyan. Tapos mga padulo na. Ay, sabi ko talaga yung nanang, may pedura, ganyan. Talaga, iyak na siya. Oo, iyak talaga ako. Ang sakit kasi talaga. Tapos, hindi pa ako kumain. Tapos, Nanginginig ka na? puyat-puyat pa ako. Nanginginig ka na sa sakit o hindi? Ano siya, like, kasi ang sinabi ko sa kanya, may pahinga ka, ganyan. Di ba may pahinga kasi, may pahinga ka, ganyan. Kinakalma ko siya kasi sobrang tuloy-tuloy talaga. Kahit ako din sabi ko, ang tuloy-tuloy bilis. yung contractions niya. Like, tuloy-tuloy talaga. Tapos sabi niya, ate, yan na naman natin. Sakit talaga! Kasi 30 seconds lang tayo ako. Matitigil ang contraction niya. Tapos sabi, mag-relax ka, huminga ka lang. Sabi, ayan na naman natin. Ang bilis talaga! Ang bilis. Sabi niya, dapat daw 5 minutes ang pahinga. Sa akin, 30 seconds lang. malapit ka na. Sabi ko sa nurse, babaan yung pitocin kasi walang pahinga. Kasi pagod talaga ako. Kasi So, nung binabaan nila, nag 1 minute and a half siguro pahinga niya. Pero, mabilisan pa bilis din ang talaga. pasok ng pitocin, ng contractions Tapos nung niya. mga 7 na, sabi ko, nasa na ba yung epidural? Sabi ko pa, uuwi na ako. Sabi ko, uuwi na ako, magpapadede na kasi ako. Sabi Kasi ko, ano pa siya eh. Tapos yung 7 p.m. na sabi ko to sa saan na yung doktor? Ganyan, gusto ko na epidural. Nahanap na nila, nawag na yung charge nurse, ganyan-ganyan. Ala, yung doktor na call sa May emergency C-section. Back to back. So, hindi ako priority. Kasi priority yung emergency. So, nagtiis ka na lang na walang... Tiis ako ng epidural. Tapos nung mga pa-8 na, na talaga, umiihi na ako sa bed. Sa floor na siya. Sa floor na ako, para na matatain na hindi ko malaman. Nasa floor ka talaga. Oo, kasi literal. namamalipit na talaga ako. Ang sakit talaga. Pero, nung time na yun, ang sakit. Kaya hindi ko na alam yung gano'ng kasakit. Pero ang sakit talaga, ganyan. Hindi kasi ako sakitin ng puso pag nagre-regla, so hindi ko masyadong ang sakit, ganyan. Tapos, paano nag-end up? Ang nangyayari, sabi nung chinek, sabi niya, kasi kaka-check lang din 4 cm pa rin, tapos chinek uli. 1 hour 1 hour lang difference. Chinek 10. uli nung Ay, doktor. putang ines. Sabi, 10 cm ka na, ganyan. Tapos sabi sa Pwede akin, na, sabi niya, it's either you wait for your epidural or you end the, your misery now, ganyan. Sabi ko, panganak na ako, push na, ganyan. Di, pwesto, no? Push, ganyan. Talaga yung mukha ko. Teka, nung nagko-contract siya, si Julian kasi nandun. Sabi ni Julian, kasi sabi ko, huminga ka. Gaganon ka. Sasabihin ni Julian, ang baho naman. Alam mo yung wala kang kinain, so parang naamoy mo, butuka mo. baho talaga ng Wala hininga talaga niya. akong nakain. Ang kinain ko lang ata popsicle. Sabi ni Julia, ang baho na ng Baho. Talaga gumagano siya. Sabi niya, Tapos nakita ko kasi may video si Marjorie, may taga-video ko, no? Kita mo yung itsura ni Kita ko Julia. yung itsura nung nurse. Kasi, alam mo yung buhok? Alam mong nahihinga ko siya kasi gumaganon. Sabi mo ka nung nurse,
Ang baho talaga ng hininga Baho niya, talaga. guys. Kasi wala kang kinain. Oo, wala din. akong kinain. Tapos, ayaw ko. Kasi yun na, nagpupush na ako, ganyan. Tapos yung push ko talaga, hindi ako maingay mag-push. Ano Talagang lang, purple purple pushing siya. pushing ako. Yung parang, Purple siya. ganun talaga. Ganun talaga. Hindi ka tinuruan mag-push. Hindi, Wala wala akong nang time. alam. Hindi ko alam mga Oh, pero nag-push ka, na ano mo naman? Oh, mabilis lang naman. 8 Ilang mga ano? minutes. O, tinamang galing 8 mo. minutes pagsabi lang mo. ako nag-push. Tapos lumabas na si Rome. Tapos, That's good. ayun. Tapos di pa doon natapos ang kalbaryo. Actually, guys, ang dami niyang napagdaanan Dami after birth. Kasi sunod-sunod siya jaundice si Rome. So, kailangan Jaundice, nilang tapos magstay. nag-CT scan pa ako. Chinek pa yung ano ko kasi nung heart, sorry. Ito sa BP. Yung heartbeat ko, taas. Gawa ng 2 pre-eclampsia weeks kami kasi. nandun. Pre-eclampsia ka? Pre-eclampsia na ako eh. Oh, okay, yeah. So, kailangan mo na laging ano. So 2 weeks kami nasa hospital, chinecheck kami pareho ni Rome. Buti na lang kamo, chineck din ako kasi ayoko na maiwan si Rome nandun, tapos uuwi ako, di ba? Di ba ganun ginagawa nila pag may jaundice? Ako may kasama. Kasama rin kayo. Yung Kami iba naman kasi 1 week. iniiwan. Oh, okay. Sunday kami kasama. Yeah. Pre-eclampsia. Actually, guys, kasi nakakatakot talaga yung pre-eclampsia. Kasi nga, pwede kang mag-seizure. Eclampsia is seizure sa pregnancy. So, pag pre-eclampsia ka, meron kang possibility either mag-seizure habang giving birth, which is more delikado. Kaya nilalabas nila yung baby. Pag nalaman nilang pre-eclampsia ka, ilalabas nila yung baby. Agad-agad. Kasi the only way na mawawala yung pre-eclampsia mo is pag nag-deliver ka na. At saka itakot namin, sabi nung brother-in-law ni Romer, pwede mag-rupture yung placenta ko, mawala ng oxygen si Rome. Kaya Kaya kailangan na pinush talaga. talaga. Yeah, so very traumatic ang kanilang Thankfully naman. Pero okay naman si Rome ngayon. And then after, ilang weeks bago nawala yung high BP mo? After Ay, mo ang mag-deliver. bilis. Kasi nung umuwi na ako, Kasi yung iba, nagbaba na eh. bumabalik yun eh. Oo, yung iba. So, lagi ka nagche-check, no? Siguro mga 1 week, regular na. Isa yun sa mga naging fear na mga nakilala kong na buntis din after mag-deliver. Kasi nga yun, sobrang taas na. So, napaka-high risk na talaga ng buhay nila for that. Kaya yun. Kaya ganun ang ginagawang sacrifice ng mga mother. Yeah, mothering is so mothering talaga. Anyways, So, yun yung summary. so yun ang summary ng kanya. Yun yung podcast Mga natin. 2 hours tayo dito. Yun na yung podcast natin today kasi Thank you all. ang haba talaga ng summary. Grabe naman kasi yung pinagdaanan ko. Hindi, sobra talagang traumatic. Yung kung ang birth experience natin is very like, on the, lalagang Doon lang mismo. magkocontract ka, mag-ano ka, mawawasak ang water mo, manganganak ka na. Yung kanya is very roller coaster Up and ride. down. Talagang iba talaga. So, if mga future mommies dyan na malapit na mga anak, Uy, nananakot hindi naman sa nananakot, but just know na iba't iba ang experience ng birth. So, ibig sabihin, like, ako, very kalmadong lang. Kalma mo kasi eh. Kasi nag-prepare ako, mind over Oo nga, matter ako nag-mindset talaga ka eh. nun eh. Pero siya talagang, mindset. siya talagang wala din Wala siya. ako idea. Siya epidural. On the, siya, Alam ko set. talaga mag-epidural ako. Yun Oo. talaga. hindi Siya nangyari. naman go with the flow din, pero like, alam niya din yung gusto niya. Pero ang dai talagang pwedeng mangyari sa birth. Pero ang tagal mo rin nag-push, di ba? Push lang ang yung problema sa akin. Oo. Yeah. Kasi sunny side up si Bebe. Anyways, breakfast si baby. Okay, so, before ka maging mommy, sis, ano ang iyong parang vision ng pagiging mommyhood? Or ano ang mga mo? Wala. Papadede, ganyan. Laro-laro. Teka muna guys, for context ha, ito si Pam, ito yung una kong nakilala sa buong buhay ko na gusto ang kanyang dream job maging is mommy. maging mommy Oo, yun lang talaga. As in, housewife lang talaga. And then, okay, yung, So far, housewife pa. pero nung time na yon Pero nung na yun, tag dito, bago pa ako mga nakarinig, bago pa mabuntis, akala ko lang, fun-fun lang, ganyan. Yung masunurin lang sa'yo anak mo. Yan, pag gusto mo na patulugin, tutulog na, ganun. O dede, ganyan. Eh, hindi naman pala ganun. Akala ko smooth sailing, like, seamless. Iba-iba pala. Biglang may problemang ganito. Biglang yung mata niya, may something. Alam mo yun, tapos bigla ka na pupunta sa, sa doktor, kasi kung ano man mangyari, ganyan. Hindi ko naman yun in-expect. Akala ko laro-laro lang kami, ganyan. Wala lang nga sa mom. Yung nakikita mo sa TV, Yeah, yung makes ganun lang. Yun ang kanyang expectation. Pucha, may ganun pala. Actually, ang dami niya talagang feeling ko pag tinouch base natin lahat ngayon, hindi tayo makakadata sa Ang dami tapos ko ng sinasabi. podcast. Pero,
since si Pamela is like malayo siya sa amin, kumpara, syempre ako 5 minutes away lang ako kay La Mami. Very Ikaw easy parang ang, siya parang 30 minutes. lang. Sa bundok. Tanga, tabundok siya Alam mo, di ko nakatira. kayo gets. Bakit bundok? 30 minutes, tapos isipin mo 30 ilang Sis, kilometer. 30 minutes yon highway. Ba't nagsisigawan? Kasi, ang layo. Isipin mo, punta ka dito, punta ka Pembe na 30 minutes lang din. Ano? Pero yung highway kilometer ka. mo. Anyways, Sarap mo mag-drive sa highway. ano ang experience mo na medyo malayo ka sa amin? Kasi nakikita mo ako, malapit ako kay La Mami. Ano yung experience mo parang going through it by yourself technically? Kasi lagi ka namang alone talaga. Oo nga. Sanay naman ako mag-isa. Insert background music. Nag-relapse. Biglang shot. Nag-relapse. May edit na Kaya ano. nga, no? Hindi sanay nga naman talaga ako kasi nung ever since lumipat kami dun, si Romer ay wala pa dito sa city yan. Nag-north pa, ganyan-ganyan. So mag-isa lang ako sa bahay. Minsan gusto mo lang din mag-isa ka, ganyan-ganyan. Pero nung nanganak ako, tapos nakikita ko si ate, minsan, yung agad-agad, bibisitahin nila yung mami, walang problem, ganyan. Ayun lang yun, yung parang, sana pala malapit din ako para isang ano man lang kala mami. Kasi dapat i-schedule pa nila pagpunta sa bahay. Kasi malayo yeah. Ayun lang naman. Yun lang yung downside. Minsan, pag maano mo, kunyari, magkakasama sila dito. Parang, saya rin siguro kung nandun ako. Ganun. Eto, may question ako, just patsingit lang. When it was your postpartum days, what was you wished for na sana, like para bang, ano yung, may isa ka bang time na parang kinakailangan mo talaga sila pero wala kang magawa kasi nandun ka sa malayong yun. Sa malayong lugar. Isa inyo. Wala naman, kasi na-fulfill Kinaya mo naman naman. ni Romer yung ano. Kasi off din siya noon. 5 days, 5 weeks kasi siyang off. Okay, that's good. At saka si Mami din pumupunta doon. Nagsi-sleep over si Mami pag weekend. Oo. So, Okay, hindi naman that's sila good. nagkulang. Akala ko naman parang may times ka na parang, Need ko to. Wala naman. Di wow. Anong pinakamahirap ng malayo kami? Saan naman? Pwera dun sa, kumbaga kasi kung ako sa kanya, Kung ikaw yung nasa shoes ko. oo, kung ako yung nasa shoes niya, siguro napabili na ako ng bahay na sa malapit. city. Pero ako yun pero mag-iba kasi kami ng personality Kasi city girl Gawa ka eh. ng, hindi naman sa city girl, pero hindi ako mahilig. Hindi ko, parang, kung lilipat ako sa bahay niya ngayon, pag retired na ako siguro. Pero yung buhay ko is like, hindi pa siya pwede sa Hindi pa mga ready ganong ako. remote locations. Tapos, Talaga ng remote ko. imagine mo lang like, kung ako like, ilalagay ko sarili ko, siguro parang everyday ang hirap. Na, Totoo. pag nahirapan ako, yung wala akong maisip na ang layo ng idadrive ko para lang. problemahan ko pa mag-drive. Yung stress ba yun sa akin? Pero, yeah, ayun. Hindi kasi ako magala. Hindi, gusto ko lang talaga nasa bahay ako. Siguro ang ano lang, kunyari, pag, ayun yun, nung postpartum, kasi si Romer ay nag-work ng night shift. So, kunyari, siya, gigising ng, let's say, alas 4, mag-work na siya ng 7, so alis siya ng by 6:30. So, may kasama lang ako nagising, 2 hours. Tapos, afternoon, kami na naman ni Rome. Yung pang, kumbaga, ang ano ko lang ay yung may kausap sa bahay. Kaya lagi ako nagpe-FaceTime sa pamilya ko. Ganun lang, ayun lang. FaceTime lang siya ng FaceTime. FaceTime lang ako ng FaceTime. Tapos, enough na sa akin. Na-feel niya yun sa'yo. Okay. Mahirap lang kasi pag ikaw lang, para kasi ako lang lahat pag may work si Romer na panggabi. Oo, totoo. Kasi talagang 2 hours lang namin siya. Minsan gigising maaga, ganyan. May days ka na feel na burnt out ka sa ginagawa mo? Meron naman. Pero hindi siya yung yung highlight lagi ng Parang nakakalimutan ko na agad. Ewan ko. And to the point na naiyak ka na talagang hindi mo nakakaya, ba't ba ako naging nanay? May mga ganong days ka naging postpartum mo yun? Wala. Talagang nagustuhan mo siyang ginagawa kahit nahihirapan ka? Oo. Oh, that's good. Wala talaga akong Ewan ko nga eh. Ano kasi siya talaga? Parang, kumpara sa aming dalawa, siya talaga ang built to be Parang nanay. nakuha niya Nakuha niya yung lahat yung Yung anxiety ko, nakuha niya lahat. Oo. Hindi naman, at saka gusto ko lang malaman kung ano yung bad days or
hindi naman sa traumatic, like parang pinaka ano mong naalala mo sa postpartum mo na, ay, ganito pa, like, yung naiyak ka nga na parang gano'n, as in wala sa buong postpartum mo. Siguro meron, pero hindi talaga siya tumatatak sa utak ko. Nakakalimutan ko na, ay shit, nahirapan pala ako okay, nun. Parang okay. bigla na lang nagde-disappear sa utak ko. Parang kunyari ngayon, dadamdamin Feeling ko kasi yun ang coping mechanism nito. Kinakalimutan ko. Mabilis siyang makalimot. Bigla na, ay, yun na pala yun. Pero meron na isang beses na parang, ayun lang na-miss ko, yung kunyari magdadrive ako sa work, tapos meron ka lang alone time na nagli-listen ka sa music, ganyan. Tapos, parang siguro mga one-year-old na ata si Ronan. Biglang nakita ko yung earphones ko sa sa bag kong pang-work. Tapos nag-listen ako sa music, tulog na siya. Sabi ko, tanga na, pwede naman pala mag-listen sa music kahit nandiyan yung Na-miss ko talaga yung, alam mo yung mag-listen ka lang sa music kasi yun lagi ang ano ko pag ang babaw, no? So, pwede pala yun. So ngayon, kada ano na lang, lagi na lang ako may earphones pag natutulog. Yun lang. Ano siya, very ano siya. Babaw kong tao. Hindi siya Hindi naman mababaw. mababaw. Ano siya, hindi siya yung victim mentality. Ako kasi victim mentality ako eh. Pag nahihirapan ako, lalo ko pag dinadown yung sarili ko. Para ma-feel ko yung hirap. Parang ganun. At siya hindi. Ano siya, baliktad siya nun. Parang ililet ano niya, pero makakalimutan na niya. Parang yun nga coping mechanism niya. I don't know. Eto, what has been the biggest challenge you've faced since becoming a mom? Try mong tandaan, sasabihin mo nakakalimutan mo na naman. Biggest challenge siguro yung ano lang, yung allergies ni Rome. Paano Oh, i-navigate. that's good, yeah. Ayun na yun. Kasi ever since di ba nga ako nanganak, ang dami parang pinagdaanan na nga ni Rome, nakakaawa nga eh. Kasi nagkaano sa mata, tapos yung paapa niya na pinanganak. Oh yeah, oh my God. Like parang Baliko. foot. Eh ano na, balik Na, na. okay naman. Nabalik na yan. Position Paano, lang niya sa, paano? nakaganon. Papakita ko sa Di ba ganito paan natin? Yung sa kanya nakaganon. Like Eh, nakatulog. yung normal niya, oo. Oo, ganun yung pinagdaanan niya. Tapos tinulian. Ayun siya ganun, na-experience mo yun. Tinulian siya, ganyan. Paano nila nabalik? Inano lang, hinagod-hagod ko lang. Tapos Kasi ano pa naman eh, di ba? Yung Bata bones pa is eh. very ano. Tapos check din naman yung pedia yun, wala naman daw. Tapos nagkita rin kami ng specialist, wala naman. Tapos yung mata niya, nagluluha, ang daming muta, so pinatakan ko ng something. Tapos yung ilong, laging daming kulangan. Parang baray, parang bang huminga siya. Hirap na hirap po, huminga. Ang bigat huminga ni Rome ng So bata. lagi akong may saline, ganyan. Basta ang dami Eczema niyang... Tapos eczema pa. Parang one after another ganon. Laging may problema. Pero yung pinaka-ano is yung allergies niya. Kasi nadadagdagan. Sana naman tumigil na. Yes. Tag dito. Ang galing kasi nakikita mo talaga, gagawin mo lang gagawin lahat para lang sa ano sa baby nyo. Yeah. And like parang hindi ka titigil hanggang sa mag-work at maging panatag ang loob Kaya mo. nga, mag-research kong research. Hindi pa naman ako ma-research. My God. Ayoko ng ganun. Eh kung ganito, so anong nag-change sa'yo nung dating Pam? Ano yung masasabi mo sa kanila na ito yung dating Pam, ito na yung ngayon na Pam? So old versus new Pam. Ano yung nakita mong changes with yourself? Wala naman. Alam mo, nakakatamad ka podcast, no? Feeling ko din wala. Wala talaga. Nagkaanak lang siya. Nagkaanak lang ako. Yun Pero pa lahat din. ng core ano niya, parehas pa din siya. Wala talaga. Wala lang siyang Siguro substance. ano lang. Nag-less lang yung paglabas ko, yun lang. Yun lang talaga yung naging difference. Hindi na ako malabas ngayon eh. I mean, hindi man talaga ako malabas. Pero yun yung barka-barkada. Eh, yung strength mo, ano yung mas, at saka yung weakness mo, ano yung nag-iba? What do you mean? Sa sarili mo. Yung strength mo, yung strength mo sa sarili mo, like ano yung nakita mong nag-improve. Tapos sa weakness ng sa sarili mo, ano yung parang, shit, I'm so... weak on that. Yung pa din ako! Alam mo, feel ko, hindi mo lang masyado siguro ma-pinpoint, oo. Hindi nga siya maisip. Hindi nga. Para kang ako ngayon na... Alam mo ba? Alam mo, nung yung ano mo dati, yung headspace mo dati, ayan, ganyan kang kausap dati. Kasi, Hindi ka ma-self-reflect dati, kaya ganyan ka lang. kasi ngayon, alam ko na kasi Ngayon yun. nakikita mo na, di ba? Napupisit ka na ba? Na-question
questions I answer sa podcast na to, it makes me think everything. So, para kang okay, alam ko to. So, may sagot agad Problem-solving. ako. So, ngayon, hindi usual sa'yo. That's why, pag ako din tinatanong, hindi ko alam. Hindi Wala ko naman. alam. Oo. Ganun nga siya. Pero feel ko meron yan, hindi mo lang talaga naiisip kung ano Ang yun. gawin natin, i-guess nyo ulit ako next podcast. Baka may sagot na ako nun. Ito na lang. Ano ang pinakamahirap na pinagdaanan mo sa season ng buhay mong to, maging wife, maging mom? Saan ka nahirapan? Ako yung natatawa pag sasabi, wala naman. Alam mo, parang umalis ka na sa podcast namin. Goodbye, everyone. Sinasayang mo lang yung oras namin. Ito, pinakamahirap na phase ng buhay mo, simula, Simulat na sa pinagdaanan mo. siguro yung yung miscarriage ko. Iba, konti lang nakakalam ng family. Ayun, yung miscarriage ko. Kasi yun eh. Sige. Hindi, ikaw na. Yun, parang yung, di ba kinasal kami ni Romar? Bago pa kami kakasal. Alam naman kasi, bugso ng damdamin. Sabi ni Romar, try kaya natin. Baka di mo alam na mabubuo pala, di ba? So, try namin, ganyan. Ang kasal namin is January 27. Tapos, January 29, may COVID pa ako noon. Sabi ko, ba't wala pa akong period? Tapos, masyado pa ako emotional. Tapos, totoo pala yung kutob. Totoo tayo yung kutob. Pag kunyari, alam mo, buntis ka talaga. So, nag-test ako. Si Roman yung nag-work pa. Sa bahay to? Oo, so wala akong kasama sa bahay. May sakit pa ako, ganyan. Positive. So, iyak-iyak ako. No, nagdrama ako. Nagpatugtog pa ako ng worship song. Ganyan. Sabi ko, shit, ito na talaga yon. Kakakasal pa lang namin, di ba? Tapos, inisip ko pa, shit, may Dominican Republic pa ako. So, di ako makapag-inom, di ako makapag-enjoy. DPS. Ito, Yung kasal ko, dalawa, di ba? So, ayun. Tapos, nung in-announce namin sa family sa Dominican na buntis nga ako. Siguro mga 5 weeks pregnant na ako nun. Tapos, pag uwi namin, pala kami tawag din ang tawag doon? Honeymoon kami ni Romer sa Mexico. Mga few days after ng Dominican. Tapos, yung mid ng stay namin doon, nananaginip na ako ng Kasi may ganun ako, medyo may pagkabaliw. May premonition siya. Lagi ako may bata pa lang, nakita na ako ng multo, yung mga ganun. May ganun akong, medium. Just napanaginipan ko na nag-washroom ako. Meron ng fetus na lumabas. Panaginip mo? Oo, like 2 days sunod-sunod. Magkasunod na parang, sabi ko kay Romel, naginip ako na 2 beses mo na panaginipan. Tapos, parang going back, parang naisip ko, siguro yun yung, doon na pala ako nakunan siguro talaga. Nagbabay na sa akin yung baby ko. Nung 2 days na yun. Oo, na magkasunod. Kasi pag uwi namin dito, mga March 3, nag-washroom lang ako. Talaga, instinct lang talaga, washroom ako. Tapos hindi ko naman tinitingnan yung tissue, tapos titingnan mo kung may dugo, di ba? Pero nung time na yon, Gusto mo lang tingnan? Gusto ko lang tignan. Sabi ko, may dugo na very konti lang. Parang padak lang na dugo. Spot lang pa. Oo, mga 2 a.m. yun. 1 a.m., 2 a.m. Tapos ginising ko pa si Romer. Sabi ko, ganyan. Tapos sabi ni Romer, sige, tayo, Emergency. Hindi, mag-walk-in clinic the next day. Tapos nag-walk-in kami, ganyan. Nagpa-blood work, ganito, ganyan. Tapos mga few days after, biglang tumawag yung doktor na gumawa ng Tapos ang sabi, naghugas pa ako. Ramdam, kita-kita ko pa talaga yung senaryo. Hugas ako pinggan kasi si Romar, nasa pinto na, mag-work na, magbababay na, tumawag yung doktor. Sabi ng doktor. Ni-loudspeaker mo. Hindi, ako lang. Tapos, may bagyo pa nun. Snowstorm pa yun. Talaga naman. Usap ko yung doktor, ganyan. Tapos, sa dami niya sinabi, ganito, ganyan. Good time ba to? Sabi ko, oo. Kasi, na yun, 8 p.m. Di ba, sarado na clinic nun. Tumawag pa yung doktor, 8 p.m. May kutob na ako. Sabi nung, you're having an early miscarriage. Sabi ganun. Sabi ko, shit, pagkarinig ko nun, para ba yung totoo yung bumagsak lahat? Yung talaga yung mundo mo gumanon. Kasi first time mo din First time, oo. Tapos First gusto ko baby. talaga mag-anak. Tapos biglang, boom, talagang, yung iyak ko, sabi ko, nanginginig talaga ako. Sabi ko kay Romer, si Romer nakagato sa pinto. Sabi niya, ano yun? Sabi ko, na daw, ganyan. Tapos, iyak talaga ako. Iyak ako, bugso talaga. Parang batang kinuha na ng ice. Gabi ng nito, ice cream. tapos talagang... Mag-work na siya talaga. Tapos, ginawa niya, na-call in sick na siya, ganyan.
Tapos, iyak ako, doon pero buong, yun lang yung unang beses nakita ko si Romer na umiyak. Mm-mm. Sobra kaming nag-iyakan, ganyan. Tapos talagang sakit-sakit talaga. Tapos Naiiyak ako. Ako kayo nag-miscarriage. Naalala ko kasi. Tapos tinawagan ko kayo, di ba? Tapos sabi ko, wala na yung yung baby, ganyan. Nandito yata ako noon, nandito sa, may ko ka-text. May ka-text mo si Pam, tapos parang inopen na niya na sa akin about it. Yeah, tapos sabi ko, yung talagang yung pagkasabi ng early miscarriage. Tapos sabi ko, meron pa bang way para ma-save, ganyan. Tapos sabi niya, wala daw, pero sabi niya daw ako kung meron, ganyan. Tapos, ayun, parang dinamdam din yung time na yun, dinamdam ko lang na yung hawak-hawak pa ako, ganyan, dito pa siya, ganyan. Tapos, the next day, kasi di pa ako naniniwalang wala The next day, napunta na kami sa clinic, ganyan. Gusto ko na magpa-ultrasound. Gusto ko makita ko nandun pa siya, ganyan. Tapos, hindi daw pwede kasi naka-set up na ako, naka-appointment na ako sa may hospital. Naalisin na. Wait. Hindi, may ultrasound ako. Yung unang ultrasound, na parang, di ba pagbuntis kami ultrasound? Ayun nga daw, yun na lang daw gawin para makita. Excuse me. Ayun, tapos ang ginawa, kasi si Romer, ayun naman kay Romer, siya talaga, magaling mag-advocate para sa akin. So sabi niya, hindi tayo payag, ganyan. Tapos, ginawa namin, ewan ko parang, nakapag-ultrasound pumunta kami sa sa women's na hospital. Tapos may kinita kami doon, ganyan. Tapos nagpunta na pala kami urgent care. Tapos wala silang nagawa sa Seven Oaks. Ginawa ni schedule kami sa women's the next day. To ano? To Mag-ultrasound na, oo. So nung ultrasound na, di yun na. Pagkapasok namin doon, chinek na. Tapos nakita ko na yung wala na talaga. Kasi nagdugo wala na tibok ako. na. Hindi, wala na yung baby. Okay. Like parang na ako, na siya na yung umalis talaga. Tapos Sa dugo lang yun, right? sa dugo. Tapos nung tapos nag-work pa nga ako noon Grabe talaga, iyak pa ako sa work. Non-stop talaga iyak ko noon kada gabi. Lagi ako umiiyak. Tapos sabi nga ni Romer, di ko na nga alam paano ka i-comfort kasi nga, sobra talaga iyak ko. Siyempre, masakit naman talaga. Kasi it's something that you wanted for so long, tapos nangyari, tapos kinuha pa siya sa'yo. Oo. Tapos yung parang ang masakit pa doon, ang ate ko buntis din noon. Buntis siya. Tapos yung ate ni Romer buntis. So parang So sabi ko, bakit ako? Sabi ko, di ko naman sila gusto makunan. Pero parang tanong ko pa nung kay Lord, bakit ako yung nawalan? Ako yung gustong gusto. Bakit ako yung nawalan? Tapos, Ayun. paano ka nag-cope dun sa gano'n? Like, paano nabuo si Rome? Paano ka kumuha ng hope? Oo. Paano ka nag-get back Hindi up? naman ako nawalan ng hope. Kasi siguro yung ko rin, yung faith ko na alam kong bibigyan at bibigyan ako. Oo. Tapos, ayun nga, di nakunan ako, ganyan, DNC, ganyan. Nung pag-grasp pa talaga sa akin, tapos imagine mo kailangan ko bumalik sa work, tapos yung mga nakakausap ko sa telephone, mga buntis, ganyan. Sabi ko, puta rin, di ako pinagpapahinga. Yung para bang ang sakit-sakit talaga. Oo. Tapos, ang ginawa namin ni Romer, nag-wait lang kami ng mga 1 month. Tapos, nag-try uli kami. Oh, that's good. Tapos, pagka naman, binigay naman ni God si Rome. So, this journey about kay Rome, napaka, mo talaga. Special talaga siya. Oo. Maingat. Sobra. Kaya nga pag niya rin, may mga, ba yun? Nakakainis. Hindi, minsan may mga maririnig ka, mga outside noises. So, dapat yan, mga ganun. Hindi mo na... Ayokong kasi ang sinasabi ko kay Romer, sila ba? Nakunan ba sila? Yung, parang kaya ako super, maingat. Sila, parang may nasasabi tungkol about sa maingat kasi Oo. hindi nila alam yung naging journey mo. Kasi hindi ka naman lumalakad na, nakunan ako. Di ba? Alam mo yun, like parang hindi naman siya something na At you not vocal. everyone Oo, knows diba? about the At saka kasi doon di ba nga pag sinabi, pag nawala na sa'yo, doon may alam mo yun, papahalagahan yung something na mayroon. Totoo. So, ngayon, ganun ako kay Kay Rome. Rome. Ayun. And then, paano ang journey mo with telling other friends about it? Like, parang, di ba, ang dami na nakaalam.
Like parang, is it something na they asked or is it something na automatically, I think they get it because they know naman na, Na may nangyari. na may nangyari na. Yung close friends lang talaga kasi nakaalam eh, tsaka family. So yung both family, madali nang nasabi, ganyan. Tapos yung friends, una kong sinabihan sa friends, yung best friend ko nga si Minik. Tapos yun, nadiiyakan, ganyan. Tapos yung sila, Shelo na. Pagkatanong pa sila sa akin parang, kamusta ang mo, ganyan. Tapos yung, alam mo yung, Lana. Yung parang gano'n na lang, Lana. Oo. Parang ko pa i-explain yung parang, tapos ang tanong pa nun is parang a few days after ko lang pinuwanan, tinanggalan, ganyan. Oh my God, that's hard. Oo. Pero parang isang buwan din ata akong iiyak lang ako. Walang nakakalam nun, parang iyak lang ako naiyak habang naliligo ako, ganyan. Tapos kada matutulog. Si Romer lang nakakita. Kasi kailangan mo talagang iiyak yun. Pero naman, kudos naman kay Romer, hindi ko siya nakitaan. Parang ang hina-hina rin niya. So parang yun din yung ko na parang, Kinukuha mo ng lakas. oo. Talagang balance talaga sila na. Si Omar is very Strong kasi si Romer. strong front siya Stronger talaga. than you. Oo. Pero pag nakikita mo yung kay Ram, bango-bango naman ang anak ko! Very soft. Oo, Hindi, teddy bear siya. Pero sobrang, alam mo, sobrang, nung nag-go through siya nun, talagang, syempre for me, kasi nga buntis din ako noon at the time, hindi ako masyadong nag-aano sa kanya kasi nga baka... Sabay nga pala kayo. Sabay Pero kami, sabay, sabay kami. naging sabay pa rin, di ba? Di ba una sabay kami, Oo. tapos biglang ngayon, nauna lang siya ng 3 months. Oo. So, nung ako ay nagbubuntis din, hindi ko ba masyadong maano siya? Ma-comfort. Yung ma-comfort kasi hindi ko alam kung paano mag-comfort. Tapos hindi ko din alam kung pag nag-aano ako noon is like, mahirap maging masaya kasi nga nawalan ng kapatid mo, 'di ba? Hindi mo naman gusto 'yun, pero like yung pag-handle niya sa miscarriage niya talaga, tapos yung support niya sa nung nagbubuntis ako. Talagang parang wala siyang pinagdadaanan. Ang galing-galing niya talaga na ang galing niyang mag-present, kumbaga, like parang kung paano niya present yung sarili niya tapos nag-support pa din sa akin nung is like hangang-hanga talaga ako. So, ilang months bago mo to naabutan? Like, yung ilang months Ako, bago ko siya naabutan. So, alam 1 month na si Rome nun sa mo? Weeks lang. Nauna ako sa kanya kasi, ng mga... Like, sa Avery? Oo, like, 3. ang agwat nila, diba? Oo, 3 months. Okay. Si Rome at 3 months. Pero yung una ko, Ang dali una mo ako, nabuntis. nauna ako sa kanya ng mga... Nauna siya. So kumbaga, 2 parang... buwan. Oo, 2 buwan siyang una dapat sa akin. So, Baka nangyari yun for you to get the lesson and the lesson from it. Kasi siguro, Actually, parang it will change you na pag nagkaanak ka na, magiging ka na, ito yung Alagaan mo. Oo, ganyan. yeah. Baka, yun din yun. Tsaka naniniwala ko everything happens for a reason. Oo. Kasi ayun pa, ang laging nasa utak ko nun. Kasi ako hindi ako dito kailangan, nung nabubuhay ako sa mundong ito. Yung parang ganun. At si ate kasi lagi kong lagi ko siyang sinusundan. Like parang, kunyari yung... Inspo, parang- Inspo. Ganun. Kunyari yung kinasal siya. Sa buhok pa lang, inspo. Hindi, mas maganda nga yung ganda ng kanya. Sa akin, nag-yellow. Ang pangit nga ng buhok mo. Tapos, Anyways, di ba yung kinasal siya, ganyan, kailangan nauna siyang ikasal kasi tingnan mo, nakakuha ko ng Ideas. gagawin ko ideas Yeah. sa kasal ko, ganyan. So, iniisip ko lang, siguro kailangan may mauna sa akin para ready ako. yeah. Ganun na inisip ko, para ready ako pag ako na yung Kasi kung ako mauna, Hindi namin parang alam. mind blown, ganun. So, ayun lang inisip ko. Yeah. Kaya siguro, that makes sense. Ganun ang inisip ko. That's nice. At saka, I think, prepare din siya ni God na, kasi nga, ang layo talaga nila. I think, dun din sa yun is like, na-prepare siya in a way na, Mas lumakas pa. mas malakas yung loob niya. Kasi kailangan malakas loob mo pag malayo ka sa pamilya mo Actually. So, ang lakas-lakas ng loob niya ngayon, like, habang nandun siya sa probinsya. Ang lakas ng loob niya in a way na hindi niya na kami kailangan. Kumbaga, kahit wala kami, magsusurvive siya. Kasi, pinagdaanan niya yun. Na, no matter what, you have to make it work. Parang ganun. Parang for me, talagang prep siya ni God na ang sakit nga lang ng preparation, obviously. Pero, Doon ka naman matututo. doon ka natututo Pero, I think yun yung biggest purpose nung pinagdaanan mo yun. And I think it made you... Pin-repair lang ako. Yeah, it made you a very strong woman. Ito, bago lumayo sa topic na yun, ano yung
ano yung na-appreciate mo na kayo sabay nagbuntis? Paano support system ang nagawa sa'yo ni AJ and vice versa? Like, na parang something that you haven't told her before that you would tell in this podcast? Wala naman. Nababuisit na. Sarap. Ano, yung pinagdaanan ko na... Hindi, like something that you would tell in this podcast that you haven't told her before. Yung para bang, just an appreciation na parang, ano yung hindi niya alam na hine-help ka sa gantong way? Yung, nung buntis ako, Motherhood. lagi nga kasi siya yung tanungan ko. Di ba, may mga, ikaw, tanungan ka niya, siya, tanungan ko siya, ganyan. Tapos, nung pinaka-appreciate ko siya, nung nanganganak din talaga ako. Kahit sa bahong hininga mo. Oo. Kasi di ko talaga ma-imagine ko si Romer lang nandun. Kasi parang in a way siya nagpapakalma, calmer siya talaga, ganun. Kasi pinagdaanan ko na. So like, yung mga hindi ko nagawa nung birth ko, kumbaga, Sa kanya minake sure ko ginawa. na siya gagawin niya. Kunyari, nagte-tense yung ganto niya. Sabi ko, baba mo, huminga ka. So like, talagang inano ko siya in a way na gusto ko yung kung paano ko mag-show up sa sarili ko if pwede ako sa outside world as a support sa panganganak talaga. Minake sure ko na ko sa kanya noon. Yun ang ginawa ko for that. At saka kasi si ate ma-research eh. So yung mga nare-research niya, na-absorb ko. Yun na lang. Oo, Siya na lang. Siya na lang yung mag-research, tapos ako na lang gagawa. Sabi ko, magbe-birth plan kami, mag-sign up ka din. Ikaw na lang, kwento mo na lang siya. Lagi lang siyang ganun. Pero wait lang, and of course, naalala mo din si mom mo after your giving birth. Oo. Naging effect din sa iyo na parang, shoot, ganito pala ang ginawa ni mami sa akin. Oo, actually, tapos ang laki-laki ko pa nung ako yung pinanganak ni mami. So, Ilan ka ba? 10 pounds. Ako, imagine mo, si Rome 6 lang. So talagang yung love mo kay mother is, Oo, ibang klase naman talaga. Nung nanganak ako. hindi mo na inaaway. Si mami, chismisan lang kami. Oo, lagi yun. Lagi lang kami Minsan pa, nakakatawa kasi magchichismisan sila. Kala mo parte ng buhay nila yung pinagchichismisan nila. Sasabihin, nakita mo ba si Joshua at si Juliano? Ganon. Alam mo, feeling ko kasi si mami at ako magkaugali. Ugali talaga sila. Yung ingay ng Hanggang ngayon, bunganga nila. sabi ko pa, kasi si ate may isang beses kinall out ako nito. Sabi, bunganga mo naman, di ka pa mag-iba sa kay mami, ganyan-ganyan. Tapos nagiging si mami pala ako. Ang ingay kasi talaga. Palang binubunga, hindi mabunga, like mabunga nga talaga ako, pero parang ko si mami. Kunyari, no? Kasi syempre outside observer ako no? Kaya pala si Rome ang lakas ng boses. Si Rome, minsan ko rin matutumba si Rome. Sabi, Rom! Ganon! Sabi ko, Hindi naman ganun tanga. Rome! Ganun. ay, wow! Sis, naku, tigilan mo. Rome! Ano sweet? Hindi ka sweet. Uy, Rome! Hindi naman talaga ako sweet. Hindi nga siya. Pero yung, kumbaga yung vocabulary ng nanay ko, pagpapalaki sa amin, nasa kanya. Nakakuha ko. Gusto ko maalisin, pero ako yun eh. Ako to Hindi kasi, I think ang difference ko ako, kasi nga ma-research ako, ako sa gentle parenting, yung mga iba't ibang, kung paano magpalaki ba, na hindi ko kinasanayan, na-apply ko. And it needs talagang it needs, yung, hindi patience Practice. Hindi. Fuck. Guys, wait. It needs awareness talaga kapag nangyayari na yun. Kailangan mong makatch talaga yung sarili mo. Shit, nangyayari. Eto, wala siyang awareness. Baka minsan naman nakakatch ko sarili ko, ay mali pala yun. Pero tapos na, nagawa ko na. Pero mamaya si AJ, Oo. Iyon, pero like, hindi yung, kasi siya talaga. OA mo. Hindi naman. Bunganga. Minsan lang. Ako pag naku, si mami yun Yung ganun ba, Kasi mahuhuli mo Para kasi naman, sarili mo. pinasama natin si mami Hindi, dito. pero ganun lang naman talaga yung nanay ko. Kasi mabunga nga kasi nanay ko. Oo, Pero okay mabunga naman talaga kami siya. ngayon, di ba? So, Yeah, okay din naman kami. work out. Kasi parang hirap naman na face the wall. Parang hindi ako yun. Ay, hindi naman ako mag-face the wall. Yun. Hindi ako gentle parenting. Hindi talaga. Eto, para pampag-good vibes. Ano ang recent moment, meron ka bang recent moment na it made you think this is what it's all about? Ako bigyan kita ng... Sige, bigyan mo. Meron nun, nag-aano si Avery at si TJ. Yung naglalaro lang sila, nose to nose sila. Tapos yun yung moment ko na parang, ito pala yung buhay na pinangarap mo dati. Ayun, yun ang sa akin recent.
Yung sa akin, yung ano na siya, yung puro mama. Oo nga kasi. Tapos yung may isa pa siyang, kailan ba yun? Kahapon lang ate o kagabi. Sabi niya talaga, Mama. Yung para bang nagpapaawa na, Mama, ganyan. Yung matawag ako mama. Kasi tagal kong inantayan eh. Puro siya dada eh. Oo nga, totoo So, lang. yung mama siya ng mama, kahit minsan walang tigil, para siyang kuwala sa akin. Pero bet ko naman yun. Masarap Yun, nga sa ikaw? pakiramdam yun. Ako, parang feeling ko every time na naglalaro silang dalawa ni... Ka-friends, ano? Tapos pag nakikita ko si Franz saka kay Xavier, parang sabi ko, oh my gosh, binuo namin to, bakit nagiging Kuya ano Franz siya? lang. Hindi kasi parang nakita mo sila ng bata, tapos parang, tahik, ang laki mo na. Kasi advance na ako sa inyo eh. So, kitang-kita ko sa holy frick, may iisip na si Xavier. Oo. Alam niya na kung alin yung ayaw niya, alin niya, yung ganun. Yun yung makikita niya in the future para bang nakaka-addict. Nakaka-addict tingnan sila na, oh my gosh, you're learning every day and like parang may pressure din kasi you don't want to, ibigay sa kanila yung mga ayaw mong Price mo. attitude, yung mga ganun na makukuha nila. Kasi doon bibuild yung trauma, di ba? So, pero yeah, masaya magkaano ng anak. Di ba? Masaya, guys. Sundan yun. Eto, last question. Ano ang advice mo sa mga taong naka-experience ng loss and scared to try again? Ayun nga, kasi parang sa akin, everything happens for a reason eh. So, kung kunyari nawalan kayo, para isipin nyo na lang na ibabalik sa inyo ni God. Tapos, you'll come back na as a better person, ganyan, na parang mas kakayanin mo pa kahit anong challenges ibigay sa'yo. Patiwala lang. Yun lang talaga. Faith. Kay God. Yun talaga. Babalik at babalik. Pag para sa'yo talaga. Kung para sa'yo, para sa'yo. Pag hindi, bye. Wow. Bye. No, I think, Yun. nakita niyo ba nung nabuntis na si Alex? Oo, yun. Oh my God, goosebumps. Diba tinext mo kita, sabi ko, oh my gosh, fresh buntis na si Alex. Everyone was so Talaga, happy. oh my God. Kasi pinag-pray talaga yun ng lahat eh. Feeling ko pinag-pray talaga siya. Ilang years yun, ha? 6 years. Tapos imagine mo yun, 3 beses. Yeah. Tapos kita pa nila may baby. Yung sa kanya, wala pa ako nakita eh. Yeah. Imaginein mo pa yung ganun. So Yeah. talagang may reward na ibabalik si God. Yes. Yun lang naman yun. At saka props to the mommies na just keep trying. Tapos parang, talagang ang lakas ng, ang tawag doon? Resilience. Ganun. Hindi, like parang, you guys are so strong parang, ang lakas ng paniniwala nyo. Like parang, mataas yung tingin ko sa mga taong ganun. Kasi dati, parang, di mo yan naiintindihan eh. Like parang kung ano lang masabi mo. Tsaka judgmental, di ba? oo. Parang human nature ang mag-judge. Yeah, let's just, be kind. Alam mo yun, wag na lang tayo, kung may sasabihin kayo sa isang just keep it to ourselves. Like parang, hayaan nyo na lang buhay nila. Yeah, tsaka hindi mo nga alam ang pinagdadaanan ng Oo, tao. yeah. Alam ba nilang nakunan pala ako? Oo, yun. Tsaka, yung mga comments na, hindi na ba, wala pa ba? Hindi pa ba magta-try? Bawas-bawas. Kasi nga, hindi mo talaga alam kung, yun yung natutunan ko din na less na parang, hold back kailan yung ba? mga thoughts. O yung mga thoughts na parang, wala pa bang baby? Yung mga ganun. Lalo I mean, na pwede sa ka naman maganon kung alam mo talaga yung nangyayari. Like, parang, If, may like, context yeah. ka, it's safe. Pero like, for the Random, lang. oo, wag na lang. Kung di naman Para kayo lang close, mema. di ba? Wala, wag na lang. Iba, how are you na lang. How are you na lang. Pero yeah, ayun. Ayun, guys. That is all for today's podcast. Thanks, sis, for sharing your journey. And thanks for the tears for this podcast. Parang kulang pa nga eh. Questions pa, please. Akala ko di iyak si Pang this podcast eh. Napaiyak Oh, din. grabe naman yun. Malupit talaga yun. Ano na nga eh. I'm a strong woman. Yun. Yun ang hinahanap ko sa'yo. So weakness kayo din, and be strongness. strong. We are all strong in our own ways. Yes, So, that's yeah, right. ayun ang ating motto for today's podcast. But anyways, guys, Nagpo-on ba? thanks for having us. Thanks for having me. Thanks for being here. And thanks for sharing. Thanks for sharing. And sana may natutunan kayo sa aming mga kadaldalan for today's episode. And ayun, We'll see you guys next time. that's it for today. Bye. Bye.